Alam ko sensitibo nitong topic and sa kung sino mang may pinagdadaanan ngayon na nanonood nito, gusto ko ipaalam lang na mas maganda ang mundo 'pag nandito ka. Actually, tumayo yung balahibo ko, napa-jacket pa ako actually. Kasi naglalakad ako kanina, nakita na agad ako ng tali. Hindi pa ako nakakatagal ng lakad, nakakita na ako, kinikilabutan ako guys. May their soul rest in peace. Tonight I'm leaving for Tokyo. Longing for your avenues, I cannot get tired of you. Walking on the streets again, feeling lonely and blue. Tokyo, will we ever meet again? Do you remember me too? I am so addicted to you. Tokyo, Hi guys! Andito kami ngayon sa loob ng tren. Papunta ng Mount Fuji at ang bongga ng aming upuan. Hindi siya basta-basta yung FC dati, ang pagkakala ko. Maliban sa Francis Candian, akala ko first class. Hindi pala pa kami first class. Iba yung na-book namin. Floor class kami. Nandito po kami ngayon sa sahig. So, ngayon, pupunta tayo ng Mount Fuji guys. Kung dati pumunta tayo dito with tour, ngayon nag-DIY kami. So, unang advice ko sa inyo, mag-book kayo in advance. Pangalawa, ang nangyari kasi, hindi kami nag-book in advance. Nandun kami sa bus terminal, tapos ubos na yung ticket ng maaga. So, natitira na lang, it's parang 12. Makakarating doon, alas 2. Yung mga ganun. Tapos, ang sunset nga, alas 4 pasado, di madilim agad. So, sabi namin, mag-trend nila. So, dito tayo ngayon sa floor park. Ayan, ang view. Pero, sa ganda ng likod si ate. Wala akong tulog, guys. So, sa nakaraang video, naging homeless ako ng Japan. Walang tulog-tulog ko. I would expect ka ngayon na makakatulog. Oo, di ba? Sabi ko parang, pagpahinga pala ako ng bago. 1.5 hours. Sa bahas. Okay, sige, kung hindi ako makakatulog hindi ako makakatulog overnight, makakatulog naman ako sa bus. Charan! Tayo ngayon. Buti nga pinag-atay ko. Oo. Expected pa natin. Tayo. So, una lang kami dito. Parang
wala namang papadaan-daan eh. So, punta lang tayo. Tapos kinabahan pa ako kasi sabi niya, may fine daw yung Alam ko dati parang may fine yung talaga eh. May fine talaga. Pero kasi, so, ma'am, kanina kami, hindi namin mahalos yung mali yung napunta. Hindi, ibang machine. Ibang machine. Or basta ang alala ko sir, ako nag-advance ticket ako na, ang bibili ka dun sa office, may pila talaga din. Eh, pero may, parang tulad ng pila nun sa ano, sa terminal, Oo, ganun, parang ganun din, may pila din. tapos sasabihin mo na lang. Oo. Tapos anyway, Eh, second time na oh, wala. napanood na kasi namin yung napapanood namin. Eh di kasi nga, sabi ni Sasa, eh, talaga pinupuntahan yung mga napuntahan yun. So, nagigilty naman kami. Hindi, nakikibagay lang talaga sa inyo kay si Sasa na hindi siya pupunta ng Mount Fuji. So para sa mga nagko-comment dyan na huwag sayangin opportunity pagpunta sa Mount Fuji. Andito na kami. November. Kasi muntik na magkamali. Muji yung napuntahan namin noong nakarang araw. Iba pala, Fuji pala. Kasi gano'n. Meron itong flight, no? So, mag-chikahan tayo mamaya guys. So, pahinga muna kami. Bigyan mo na gifts. Pag-isip ko doon na. Pag-problema doon ako sa kabila. Gusto kasi ako. Ay, wala. Napakabait ko. Shoutout to po. Isip ko, kanina sabi ni Francis, sabi ko, Ber, bakit ganun sa bus 1,000 plus lang? Hindi naman kami fare conscious, pero na-worry lang ako, 4,000 plus siya, tapos sa floor class pala kami. So, yun. Tuwan-tuwa ako na nakita ko 1.8 lang siya. So, depende yung ticket sa oras feeling. Kasi nag-iiba talaga siya. Totoo ba? Totoo. Pero guys, ito lang sasabi ko. Grabe si Francis. Walang tulog, pero nagawa niya mag-toothbrush yung train. Pagdating ko din, sabi ko may lababo. Sakto, magtututbrush na lang ako. Ang maganda pa naman dito gawin, pag nasa gitong talan gawain nila, bibili ka ng pagkain mo. Tapos, yung mga table, yung kwan dito sa kanang plano, may lamesa. So, kakain ka, tapos enjoy mo yung view. Taiwan, are you in Switzerland? Oo. Hindi, parang sa Mount Fuji. Parang gusto nga niya buksan na yung pintuan eh. Mount Fuji be? Wow, ang ganda guys. We're here. Guys, nakita na namin yung Mount Fuji. Pero nagtataka ako, bakit yung mga tao hindi lumalabas? Ay, may pa gano'n. May Fuji pinag-kaya. Meron na rin dito. Oh. Luxor, ano daw? Fuji Q Railway. Parang local train nata dito. Hindi namin alam ano yan guys. Yung tatlong yan, ano yan? Oh, baka train yan pa. Fuji. Ba't sila sumasakay? Ay, di pag pinagbayad, magbayad tayo. Hindi naman sumasakay. Ay, mag-hi ka man. Baka naman sasakay ka ng May nag-picture hi sa kanila. Bakit gano'n? Kaya nga. Tapos na sila? Baka dito lang, ano lang yan, layover lang dito. Kasi hindi talaga siya, iba pa yung punto talaga niyan. Oo. Tayo ka sa Mount Fuji na. Oo. Tanongin mo nga siya. Be, anong ano yan, be? Pumuna nga ako. Pagod ako kakatayo, be. Ano? Sige, tayo na lang kita dito sa tulog muna ako dito.
Tulog muna ako sa train station. Ano, baka naman. Enjoy ka na Dito muna pa dyan. maghanap na. Ayan na. Fujisan Station Shopping Center. In front of the Magsa-shopping din naman bukas, be. Iaalat ko na ang shopping sa Sudaara. Nakabibili tayo. Uy, Yeah. kailangan talaga natin bumili. Nakabibili tayo ng ticket pang Mount Fuji. Ay! Bababa tayo dito eh, sa Kawaga Kuchiko. Diyan tayo bababa eh, di ba? Kaya na. Ba't tayo bumaba na dito? Sasakyanan tayo. Hindi, dating tayo sa... Bibili pa tayo ng ticket. Hindi, ang binabaan na, ang sinabi ko, dito be, gaw Kuchiko tayo. Wala na. Hindi, lilipat. Hindi. Hindi? Oo, remain on board yun. Oo nga, di ba remain on board? Oo, ayun yung pinag-usapan na natin ng mga kasama. Kaya nga. Nasaan sila? Asa, nag-remain sila. Where? Oo. Naiwan tayo na, be. Ingat. Nag-Mount Fuji tayo. Eh. Oo nga, di ba remain? Ay, hindi. Hindi Remain on board. Remain on board. Maniwala ka. Nakikinig ako sa akin ng dalawa naka-headset ka eh. Oo. So, ngayon guys, after namin bumaba doon sa Mount Fuji, di ba nagkamali kami ng bababaan? Dapat doon kami sa Kawaguchiko. Kawaguchi. Oo, pero sabi namin, dahil na-realize ko kasi Ben, na malapit na doon sa Mount Fuji, itong location ng Ayokigahara Forest. So, very sensitive tong topic ito and I'll discuss it later. Pero for now, si Sasa guys, may iwan na lang siya dito sa labas. Dito na lang kami. Hintayin niyo na lang ako. And I'll tell the story later. Later. Siguro mga in 1 hour, gano'n. Hopefully in 1 hour makabalik ako. Okay. Yes, first time kong kabahan. Hindi ako sumama sa kanya kasi hindi pa ganun ka-ano. Well, mamaya di-discuss yan. Sige. Abangan natin. See you guys. Ikaw, be, mag-vlog ka na lang muna din dito, be. Andito tayo ngayon guys sa loob na ng ice cave. Dito sa part na ito, merong ice reservoir. Dito sa loob, tinuturing nila to na parang natural na refrigerator. Malamig talaga siya guys.
Guys, nagpaiwan ako dito sa malapit sa bus stop kay Francis kasi if makikita niyo sa may likod, dyan yung trail papunta dun sa sinasabi niya na lugar. So, upon searching kasi, medyo scary yung lugar kaya sabi ko sa kanya, hindi ko pa kayang sumama doon. Later, ikukwento niya sa inyo kung anong meron dun sa lugar na yon. So, this is my first time na matakot talaga sa lahat ng pinupuntahan namin, sa lahat ng vlog na inaaya niya ako na puntahan namin. Ito yung feeling ko, hindi talaga ako ready. Kaya sabi ko sa kanya, antayin ko na lang siya dito. So, kahit sa pag-antay ko sa kanya dito, sobrang kinakabahan ako. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko. Kasi nakikita ko, parang ang seryoso lahat ng mga pumupunta dito. Kahit ang bilis ng oras, like magto 30 minutes na, wala pa akong update kay Francis. I don't know if wala bang signal doon or na-enjoy niya mag-vlog or may nakikita siyang iba. Ganun karami yung pumapasok sa isip ko kasi nga yung lugar talaga dito as in sobrang kakaiba. Although maganda yung view dito sa labas kasi nasa main road na ako. Ayan. Kung saan maraming tao. But for Francis, andun kasi siya sa loob. So lahat na nandun nag-hiking. Even the foreigners nag-hiking sila doon. So guys, andito tayo ngayon sa kalagitnaan ng Aoki Forest or tatawag nila sa English nila sikat bilang Suicide Forest ng Japan. Una sa lahat, bago ko simulan itong ating video dito, nais ko lang magbigay linaw na nandito ako hindi para basusin yung lugar na ito. Nandito ako para tuklasin, alamin yung kuryosidad na nararamdaman ko tungkol sa lugar na ito. Itong lugar nito is kilala siya sa mapayapang kaurian nito or quality. Sinasabi nila dito na during other season like ngayon kasi is fall so naglalaga sa mga puno. Pero during spring or maybe mid of summer, halos hindi masinaga ng araw ang loob nitong forest na to dahil sa punong-puno ng mga dahon at merong lilim talaga or shadow sa loob nitong forest na ito. Kilala rin itong forest na to dahil sa kanilang ice cave or tsaka sa kanilang wind cave. Sinasabi na sobrang tahimik dito dahil sa sobrang dami ng halaman, puno na nag-absorb ng ingay. Bagamat kilala ito sa natural at magandang anyo ng lugar na ito rin ay merong kakambal na madilim, misteryosong reputasyon. Yun nga ay tinatawag siyang Suicide Forest. Alam ko napaka sensitibo nitong topic and sa kung sino mang may pinagdadaanan ngayon na nanonood nito, gusto ko ipaalam lang na mas maganda ang mundo pag nandito ka. Kung ano may pinagdadaanan mo, di ko man na naiintindihan ng lubusan, merong someone na handang makinig sa'yo. Naniniwala ako na hindi naman kamatayan ang solusyon sa sakit na nararamdaman. Kasi yung kamatayan na yan, hindi yan pagtatapos ng problema mo, kundi simula ng problema sa mga pamilyang iiwan mo, sa mga taong nagmamahal sa'yo. Isipin mo, mahal ka namin, marami nagmamahal sa'yo. At kung kailangan pa ng suporta, pwede kayong tumawag sa helpline na ilalagay ko sa screen or sa ibang mga organization. You are not alone. Lahat tayo may pinagdadaanan. Walang problemang hindi natatapos. Lahat yan matatapos sa takdang panahon, be. Sabi nga nila, storm doesn't last forever.
So, nandito tayo guys talaga para ako honestly gusto kong masagot yung curiosity ko dito. Inirerespeto natin. Kung meron man tayong makitang ah, mga labi or what, hindi ko na ipapakita. Actually, kung natatandaan nyo, nag-viral itong lugar na ito dati. Nung nag-vlog dito sila, Logan Paul, isang American YouTuber, kung saan binidyohan nila yung nakabitay na tao habang sila nagtatawa-tawanan pa. So ako guys, mag-isa lang ako dito ngayon. Yung kaibigan ko hindi na siya pumunta dito dahil natatakot siya. Pero sabi ko, hindi naman ako papasok sa kaloob-looban dahil once na pumasok ka talaga, pwede kang maligaw. Maliligaw ka talaga dito sa loob dahil um, mabilis dumilim dito sa loob ng gubat. Pangalawa, parang pare-pareho lang yung daan actually. Ako medyo smart ako pagdating sa direction. So, ah, okey pa ako. And then nag-usap kami na parang hindi ako magtatagal sa loob, orasan lang namin ng mga siguro 1 at kalahating oras at nasa labas na din ako. So dito guys, hindi naman talaga 'to tourist spot, pero ang tourist spot dito hindi itong Suicide Forest kundi yung, ah, Ice Cave and yung Wind Cave. Um, Nagawa ko naman ng makapag-feature ng mga ganitong sensitibong topic dun sa Varanasi, dun sa Nepal, and I hope na itong video na 'to is maghatid ng kaalaman, education para sa ating lahat. Well, yun naman talaga yung gusto ko. I travel to be educated, to learn, and I want to share it to you guys. So, dito, pag naglalakad sila dito, kadalasan, ang pagkakaalam ko, meron silang mga tali, meron silang straw. So, yun yung straw na yun, nagsisilbing palatandaan nila ng daanan nila sakaling mag-back out sila at hindi na sila magpakamatay. Pero alam niyo naman, ang Japan ay merong declining population. Ibig sabihin, unti-unting bumababa ang population nila. Nagsimula sila sa 120 million ngayon. Pagkakalam ko nasa 80 na lang sila. And sooner or later, mauubos sila. And meron nga ako napanood na video na maski mga Japanese, okay sa kanilang i-dominate na sila ng ibang lahi sa sarili nilang bansa. Pero going back dito sa Ayokigahara, sobrang, ah, actually, tumayo yung balahibo ko, napa-jacket pa ako actually. Kasi naglalakad ako kanina, nakita na agad ako ng tali. Hindi pa ako nakakatagal ng lakad, nakakita na ako, kinikilabutan ako guys. Sobrang tahimik. So sabi naman nila na pagpunta ka dito, may mga trail naman na pwede mong sundan and pwede ka rin kumuha ng guide para hindi ka nag-iisa. So itong trail na dinadaanan ko is papunta sa lake. So may lake dito, meron ding caves. Tabi-tabi po.
Actually, yung nararamdaman ko dito ngayon, guys. Kasabay ng pagbabago ng kulay ng mga dahon. For me, it's yung kulay niya na kagubatan na namumulat na yung orange dahil sa pagiging fall o taglagas. Para siyang bundok na puno ng dugo ng paghihirap at sakit. Ito guys, yung nakita ko dito na tali, straw siya, papunta siya dun sa loob. So hindi na natin siya sisilipin. May their soul rest in peace. Sumalangit naman kanilang kaluluwa. Medyo nakakatakot nga siya kasi may mga kaluskos ng mga hayop. Mapapaisip ka lalo na naisip mo na kung ano siya. So ayun na nga guys. Kinilibutan ko sa loob. Guys, kinukwento ko kayo sa sa'yo nangyari. Hindi ko alam. So, kinilibutan ko sa loob. Pag kasi may mga tali talaga, sabi ko nga sa'yo na may mga tali ka makikita. Tapos, nung naglalakad na ako, patahimik kasi, patagal. Sobrang But patahimik. I've seen people na pumupunta doon. Yung mga may Boy Scout something. Oh. Pupunta rin sila doon or no? Sa ibang Ibang parts way. at karamihan pa sa kanila nagpupunta sa ice cave, kaliwa. Ako sa kabila ako pumunta sa lake. Wala pupunta doon. Sabi ko wala man talaga tao dito. Ako lang. Kaya nung sabi ko, meron ako nakita punong bagsak. Tumawid ako noon. Pero nung paglingon ko, naramdaman ko na parang I have to go back. I have to go back. Yung parang feeling ko maliligaw ako sa loob. Kakainin niya ako nung yung ganun. So I have to go Tapos back. same lang yung itsura ng puno, yung pagkakatayo. Yun yung nakaka-work. Kasi tinitingnan ko siya dito eh. Like, tinitingnan ko sila na. Sabi ko, parang nakakalito. Wala ka man lang kahit anong gamit. Bawal mag-mark sa mga puno, mag-paint or anything. Sabi nga nila parang ito yung parang take nothing but pictures and live nothing but memories. Wala kang pwedeng kukunin or kahit ano. Wala kang iiwan. So, yung most of the foreigner, or mga... Pupunta sa ice cream. Tapos, ready pa to sila? Like, nakapang-hiking sila? Oo, sa tsura ko guys, sabi ko, parang pumunta mall. Mag-ano.
namin. Guys, kumain muna kami dito, guys. Yes. Sabi gutom namin. Grabe, sobrang iconic. Ang layo na pinunta namin para makatikim ng Lawson dito sa may Mount Fuji. Grabe. Tsaka yung ano, Yung lasa nung Lawson nila dito, Iba, no? pareho. Kala ko iba eh, kaya dinadayo. Pareho. Kagabi, saan ka kumain? 7-Eleven. Nung katawag, tatambay ako sa Lawson na ako. Kaya nga, pinalis ka ng Lawson. Oo na. Hanggang alas 10. Diba? Oo. Parang sinabi ko ba sa'yo? Hindi. Nung katawagan mo ako, pinapalis ka na. Pinapalayas na ako ng ng crew kasi magkasara na raw sila. So doon ko na-realize, magkasara na rin yung train ata, parang sa Odaiba. So yun, kaya sabi ko, Opener to closer ka pa, no? Binuksan ito sa loyal talaga kasi ako eh. Di ba? Sabi ko, stick, Saan ang mga binili mo? Pocari Sweat? tubig, tsaka charger. Kasi sabi ko, ay, di nila ako uuwi. Bibili nila ako charger. End up, umuwi pa din ako. Anyway guys, ito yung tip namin. Pupunta kayo dito at DIY lang. Una, mag-book kayo ng ticket ng tren. Tapos, bababa kayo sa Kawaguchiko? Wait. Hindi pa rin kami sure. Ah, Basta ayun dito. na, ayun na. Sa may may nakalagay. May flower na Oo. yellow. Kawagachiko. Kasi Kawagachi. kami, nagbaba nga kami ng Mount Fuji kanina ng station, di ba? Alam mo yung parang, kasi bago bago yung stasyon na yon, Mount Fuji muna. Na-excite kaming dalawa. Nakita kasi namin agad si Mount Fuji. Ay, agad na, Nagpicture ba? Tapos maya-maya bilang umalis yung train. Sabi ko, B, yung mga kasama natin hindi bumaba. Oo. Sabi kasi, sabi niya sa akin dati, be, titingnan mo pag remain on board ha. Oo. Ganyan. Nakalagay doon, remain on board. Pero, yan, excited. Kasi nandun kami sa may pinto. Tanong ako ng tanong sa kanya, be, bababa na ba? Bababa na ba? Oo, dito na yun. Ganyan. Kasi nga, lutang pa. Hindi rin nagtiwala ako, lutang pa, di ba? Parang, Nagtiwala sa walang tulog. opener tsaka closer. Laki ng bayad ng Lawson. Tapos ito, manager na ako ng Lawson eh. Ay, supervisor, nag-ikot-ikot. Tinitingnan yung mga branch. So yun, tapos dito madali lang naman mag-bus. Better kung mas maaga kayo dito kasi yung ibang bus hindi siya mag-operate ng hapon para at least bago magdilim makabalik na kayo ng Tokyo. So ayun. See you Parang later. ilan lang, 4 lang yata yung Bus, papunta doon. Oo, at saka yung pinuntahan namin, hindi talaga siya pinupuntahan ng maraming Pilipino. Karamihan sa mga Pilipino, nagpupunta lang dito sa Lawson, tsaka sa lake. Pero doon, hindi masyado. So, ayan guys, pandagdag sa listahan nyo. Grabe naman ang Lawson dito. Tingnan mo yung mga sa money exchange. Ang daming Pilipino na nagpupunta dito sa inyo, hindi sinama yung Philippine money. Management, pakiayusin. Uy, remind mo ko mag